Mga balita ngayong araw dapat alam. Ang maagang paglilikas sa mga daraanan ng Bagyong Juan naging susi para maging ligtas sa nakararami sa pananalasa sa kabila ng lakas ng bagyo. Ayon sa Office of Civil Defense, nakatulong din daw na sariwa pa sa alaala ng sambayanan ang trahedyang iniwan ng Bagyong Tino sa Cebu, kung saan mahigit 200 ang namatay. May factor din yung nangyari sa Cebu and our constant drive in issuing the warnings sa ating mga local government units and making sure that they act or implement their preemptive or preparatory activities. Pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya ng pamahalaan para alamin ang pinsalang iniwan ng Bagyong Juan. Sa pangkalahatan, 426,000 na pamilya ang maagang pinalikas o pinag-preemptive evacuation. Marami ang inaasahang magsisiuwi na sa pagbuti ng lagay ng panahon at paghupa ng baha sa kanilang lugar. Katumbas yan ng 1.4 milyong Pilipino. Pinakamarami nagsilikas sa Bicol Region, mahigit 100,000 pamilya. Pinatututukan ng Pangulo ang kalagayan ng mga nagsilikas sa mahigit 6,000 na evacuation center sa iba't ibang rehiyong naapektuhan ng Bagyong Juan. Samantala, pinamamadali rin ang pag-aabot ng tulong sa mga bayan ng Kasiguran, Dilasag, Dinalungan at Tipakulaw sa Aurora na isolated. Kabuang 71 na kalsadang di pa rin madaanan at nagpapatuloy ang mga clearing operations ng DPWH. Mahigit 1,000 bahay ang nasira. Halos 100 sa mga ito totally damaged. Nagmistulang ilog ang bahaging ito ng UN Avenue, corner Quirino Avenue sa Paco, Maynila. Yan ay kahit wala namang ulan na naranasan dito mula pa kagabi. Ayon sa Barangay 672, bumigay ang Paco Pumping Station na nagdulot ng tuluyang pagbaha sa kanilang lugar. Nagbomba sila ng umaga, kaso umiinit po yata yung kanilang motor. Kaya bali nung pagdating po ng hapon, nag-abiso na po sila sa karatig na barangay. Mas malala raw ang sitwasyon kahapon na umabot pa hanggang baywang ang taas ng tubig. Sa pag-ikot ng GMA Integrated News pasado alas 3 ng madaling araw kanina, gutter deep pa ang taas ng baha sa bahagi ng UN Avenue at Quirino Avenue. Naabutan pa namin ang isang motorsiklo na tumirik sa gitna ng kalsada. Tinulungan ng rider na magtulak ng 2 taxi driver na naghanap naman ng kanilang plate number na inanod dahil sa baha. Ang sasakyan naman na ito, umatras na lang at hindi na isinugal ang paglusong sa baha. Maging ang barangay hall ng Barangay 672, inabot din ng tubig. Ayon sa barangay, nasa halos 70 pamilya mula sa 6 na barangay ang inilikas kahapon. Nabawasan na raw yan ngayon dahil bahagyang humupa na ang tubig. Ang natira po rito is 3 barangay po. Bali ang families po sa akin po may 11. Tapos doon po sa kabilang barangay, meron po silang 8 na families. Nangyaring pagbaha. Malinaw kung kailan posibleng maayos ang pumping station, pero agad naman daw pauuwiin ang mga residenteng apektado sa oras na humupa na ng tuluyan ng tubig. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng MMDA at ng Manila LGU. Jomer apektado ngayon ang daan-daang pamilya matapos na maranasan ng storm surge sa ilang coastal town dito ngayon sa probinsya ng La Union. Sa bayan ng Agoo, nasira ang mga kubo, ilang kabahayan dahil na rin sa matindi at malakas na alon sa baybayin. Nasira din, Chris, ang ilang mga bangka dahil sa lakas ng alon sa dagat. Sa monitoring ng PDRRMO, aabot sa halos 1,000 na bahay ang nasira. Meron pang mga bahay, Chris, na kung saan ay pinasok na ng buhangin. Mahigit sa 20,000 na individual ang inilikas sa mga evacuation center. Karamihan sa ngayon ay nasa mga evacuation center pa rin. Wala pa ring supply ng kuryente sa halos lahat ng bayan dito sa probinsya ng La Union. Tuloy-tuloy din ang isinasagawa naman na clearing operation at restoration sa supply ng kuryente. Patuloy assessment ng provincial government, ganoon din ng iba't ibang local government units para maibigay din yung assistance sa mga apektadong residente. Samantala, Chris, update lamang ako dito sa aming kinaroroonan sa may Sitio Tawi-Tawi sa may Barangay Poro sa bahagi naman ng San Fernando City, La Union dahil ayon sa mga barangay officials, Chris, ay nasa mayigit 100 na kabahayan ang nasira. Ito yung mga bahay, Chris, na nasa aking likuran. Nasa mayigit 100 na bahay ang nasira dahil na nga rin sa lakas at taas ng alon sa baybayin o dahil sa storm surge. Bukod sa bahay, Chris, ay nasira din yung bahagi ng kanilang kalsada. Makikita natin yung kalsada nila ay talagang nagkaroon ng problema yan. Yan yung concern ng mga barangay officials dahil in case na merong mga emergency ay hindi agad makakapunta rito yung mga emergency vehicle dahil nga sa nasirang kalsada.
Meron ding tugboat na mula sa dagat ay sumadsad sa kalsada dahil sa lakas at taas ng alon sa baybayin. Ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Integrated News. Napatambay naman sa gilid ng kalsada ang mga taga-Birac at Tanduanes para maghanap ng signal. Problema pa kasi doon ang communication lines sa lalawigan. Nananawagan na ang lokal na pamahalaan sa Catanduanes sa mga telecommunication companies na maayos na agad ang mga ito. Problema din ang supply ng kuryente sa Camarines Norte, kaya may ilang establishmento na ang nag-alok ng libreng charging stations. Dagsa rin ang mga nakicharge sa munisipyo ng Tagkawayan, Quezon. Bukod sa cellphone, dala rin ng mga residente ang kani-kanilang flashlight at iba pang gadget. 3 pamilya naman sa Cabanatuan, Nueva Ecija ang lumikas sa sementeryo sa gitna ng bagyong Uwan. Tumaas daw kasi ang baha noon sa kanilang lugar kaya sila pumunta sa sementeryo. Sa ilang bahagi ng Cabanatuan hanggang Baywang umabot ang tubig. Susunod, malalakas na hampas ng alon ang naranasan sa ilang coastal barangay sa Iloilo City sa gitna po ng hagupit ng bagyong Uwan. Dahil dito, binaha ang ilang kalsada at bahay roon. Isa sa mga napuruhan ang barangay Santo Niño Sur. Nakakalat sa kalsada ang mga bato, buhangin, kahoy at iba pang debris na dala raw ng malakas na alon. Agad namang nagsagawa ng clearing operation sa lugar para hindi ito bumara sa mga daluyan ng tubig. Patuloy ang consolidation ng lokal na pamahalaan sa tala ng pinsala sa lugar. Sa ngayon, balik normal na ang biyahe ng bangka sa Iloilo City patungong Guimaras at pabalik. Gayun din po ang mga biyahe sa Iloilo Fastcraft Terminal, Dumangas Port, Fort San Pedro at Bayang Port. Bigla raw gumuho ang lupa sa bahaging ito ng Barangay Western Uma sa Lubuagan, Kalinga kahapon. 2 ang patay, 1 ang sugatan at may 2 pang nawawala. Sabi ng Lubuagan Municipal Information Office, pinuntahan ng mga biktima kahapon ng isang bahay na nasira sa kasagsagan ng bagyo. Pero habang nasa bahay sila, biglang may gumuhong malaking bahagi ng lupa. Kinilala ng LGU ang mga nasawi na sina Aki Magwin at Eric Magwin, 45 years old, magsasaka. Nawawala naman sina Redento Quino, isang barangay kagawad, at si Ricardo Magwin. Sabi ng lokal na pamahalaan, magsasagawa sila ng search and rescue operations para mahanap ang mga nawawala. Sa bayan naman ng Kabayan sa Benguet, patay ang natutulog lang noon na babaeng 65 years old matapos pasukin ng landslide ang unang palapag ng kanilang bahay sa Barangay Balay kahapon ng madaling araw. Sabi ng Kabayan ng LGU, inabot ng halos 4 na oras bago dumating ang rescue dahil sa hindi madaan ng mga kalsada. Patay sa post-mortem examination, ang cause of death ng biktima ay traumatic brain injury. Sa bayan naman ng Tinok sa Ifugao, isa rin ang patay matapos matabunan ng lupa at pine tree ang tinitirhan niya habang siya natutulog. Gabi nitong linggo, kasagsagan ng super bagyong Uwan. Kinaumagahan na siya na-retrieve ng mga otoridad ayon sa Tinok Municipal Police Station. Sa Barlig Mountain Province naman, lumubog na ang bahay na ito. Natabunan naman ng landslide ang rice terraces doon. Sabi ng Barlig LGU, isang senior citizen ang nasawi roon matapos matabunan ng putik ang kanilang bahay sa barangay Latang kahapon ng madaling araw. Nakaligtas naman pero sugatan ng 2 pa niyang kasama sa bahay na nirescue ng bayanihan ng mga taga roon. Sa Baguio City, walang casualty. Ang naging pinsala lang ay mga nagtumbahang pine tree at poste ng kuryente, kaya nawalan ng kuryente ng halos buong lungsod ng Baguio. Buti at may alok na free charging station sa City Hall, Baguio Convention Center at pati sa mga hotel. Nagulat kami na minimal lang ang impact sa amin. We were spared from devastation. Malaki yung impact nung mountain range natin. Meron pa yung Sierra Madre, tapos siyempre pagpasok dito sa Cordillera. Ang pagbaha sa mga low-lying areas sa 36 na barangay na sineservisyohan ng Paco Pumping Station tuwing high tide. Mangyari itong linggo ng gabi, bumigay ang floodgate sa lugar na humaharang sana sa tubig na nanggagaling sa Ilog Pasig. Kaya kahit gumagana ang mga pumping station, tila wa-effect ito. Kanina, nagsadya dito si DPWH Secretary Vince Dizon upang alamin ang sitwasyon at ayon sa kanya ay paiibsigan niya ito upang malaman ang naging sanhi. Pero ayon naman sa mga foreign consultants, ay posibleng sanhi ito ng sobrang lakas na pressure ng tubig nitong mga nagdaang araw.
Pagtitiyak naman ni Secretary Dizon, may warranty pa ang naturang floodgate at gagawin ito ng foreign contractor na gumawa nito nang walang dagdag na gastos sa gobyerno. Posible umunong tumagal ng 14 days ang pagkumpuni, kaya ang plano ni Secretary Dizon ay makipag-ugnayan sa MMDA upang malagyan muna ng mobile pumps sa lugar. Connie?